Hi guys, mga ka-starter, kamusta? Again, this is King Roris. Welcome sa aking YouTube channel, Starter Pack Moto Vlogs. So, ito na naman tayo for another content about establishing a YouTube channel. So, um, may news ako, actually. It's a good and bad news. So, unahin natin yung bad news. Well, unahin natin yung good news. So, good news was dumating na po yung lapel mic. Dumating na yung lapel mic. Kaya lang, yung bad news, hindi gumagana yung receiver. Although yung mic gumagana, pero yung receiver hindi. So, what I did is ibalik siya. So, nag-request ako ng refund. I bought this from TikTok. So, actually okay yung mic eh. It's just that yung receiver lang talaga yung problema. Kaya hindi siya gumagana. So, for now, hindi pa natin maayos yung audio. So, ito pa rin. Kaya medyo nilalakasan ko pa rin yung boses ko. Okay? um, just hopefully sana, sana sa mga susunod na araw, maagang dumating. Kasi bukas naka-schedule kunin dito yung, yung item, which is um, yung lapel mic. So, aside from that, ano pa ba? Nagkaroon tayo. So, bibigyan ko na kayo ng update about sa progress ng ating YouTube channel. So, nagkaroon na tayo ng additional 2 to 3 subscribers kasi if I'm not mistaken 24 lang ata siya from last night. So, nagdagan tayo ng tatlo or apat, not sure. So, mga nasa 27, 28 na siya. So, daily nagkakaroon tayo ng subs. And yung views, consistent yung views, less than 20, minsan umabot ng 20. It really depends. So, pinag-aaralan ko pa siya. So, I'm also making some couple researches kung paano malalaman yung kung paano gumagalaw yung algorithm ni YouTube. So, may gusto akong i-share. So, may na-share akong isang napanood ko sa YouTube kung ano ba yung nangyayari sa tuwing nagiging stagnant yung channel. Yung views mo, ganyan, so on and so forth. So, mali pala ako. I'm not sure kung mali ako or tama ako. Pero, sabi dun sa video na yon, hindi daw about sa pagpo-post mo lagi ng video yung pagiging consistent na views or pagiging consistent ni YouTube na i-suggest siya ng i-suggest na mapanood ng ibang tao. Hindi daw doon. Kasi ang binigay na example doon was paano if 1 week nagpahinga ka, hindi ka nag-post ng anything, will YouTube um, still run your videos or pinakamadaling or in layman's term, parang makakalimutan ka na ba ni YouTube dahil 1 week kang nawala at makakalimutan ka rin ba ng mga viewers mo, ng mga subscribers mo. So, o nga, sabi ko, ang unang-una po nga sa utak ko na nung binato yung question na yun, before kong i-play ulit, I made it a pause. Nag-isip ako, I tried to think, oo nga no, so, paano? Ano mangyayari? So, ang mga possible na mangyari is one, maari ngang makalimutan ka ng mga subscribers mo. Or instead of them watching you at nagiging interesado na sila sa'yo, biglang mawawala ka. Hahanapin yung mga videos mo. Second, of course, kung wala kang activity for the past week, paano nga naman isasuggest ni YouTube yung ano mo, yung YouTube channel mo. Pero naniniwala ako na nandiyan lang siya. Hindi mawawala yan. Basta ma-pull up lang yan. Nandoon na siya sa system eh, umiikot na. So, nung linay ko ulit yung video, medyo tama yung naging hugla ko. Na ang talagang makakalimot sa'yo are your subs. Pero si YouTube hindi. So, ibig sabihin nun, okay lang pala na at least 1 week ang
ang pagitan ko I mean 1 week magpahinga ka tapos saka ka mag-post ulit. So, I guess may thin line yon. There's a thin line between you allowing yourself na hindi ka mag-post for 1 week. Kasi syempre kung nag-uumpisa ka pa lang, katulad ko, hahayaan ko ba, excuse me, hahayaan ko ba na yung channel ko is hindi makapag-post ng video? At eh, the fact na ang content ko is daily at tinatrack natin to from day 1. So, now, welcome to day 6. We're on day 6. So, um, so fini-feed ko pa rin yung sarili ko ng mga information and details kung paano magpa-run ng YouTube channel effectively. So, ginagawa kong consistent to na nakakapag-upload ako ng videos at least once, twice, up until 4 times in a day. Ano yon? 2 YouTube shorts and then 2 video. Yung may point 1. So ngayon, hindi tayo nagkaroon ng 5.1 from last night. Nakatulog ako, so nagpahinga na talaga ako. Medyo puyat ako ng mga nakaraan kasi nagre-research nga ako. So it's taking me some time. Okay? So medyo napagdudugtong-dugtong ko na kailangan consistent ka rin eh. Hindi daw maraming hearsay na hindi yan dahil sa pag-post mo araw-araw. The more na nagpo-post ka, the better. Kasi syempre may bago na mapapanood. And mapuputol lang yun kapag ka na-recognize ni YouTube or mawawala yung algorithm nun pag na-recognize ni YouTube na nag-iba ka ng topic or ng content. Kasi syempre, hindi na mag-a-align dun yung searches. Di ba nagsusearch ang mga ang mga tao ng papanoorin nila. So, yung mga suggested dyan, di ba, maaaring masama yung video doon. Okay? Given with the title, di ba yung title ko, Journey with my YouTube channel. So, it makes sense. Kaya, yun. Yung 3 or 4 na dagdag pala sa akin, hindi ako sure kung mga kakilala ko, pero may in-invite din ako. So, anyway, dinagdag ko lang yun. So, yun lang naman. Yung views ko consistent na less than 20, which is good. For me, I find it good already. Na hindi nagiging stagnant yung channel, may subscriber every day, may views, hindi na zero. As long as hindi siya na zero, we're basically on the right track. So, whatever na ginagawa ko ngayon guys, with the limited, given with the limited materials, you can also do it. You can also start. Ito na, day 6. So, day 6, ito yung progress ko. Yung isang ni-refer ko, I've been monitoring and tracking her as well. Meron na siyang roughly 15 subs. Tapos, ang views niya, since shorts lang siya, YouTube shorts, nasa 5K views na siya in total. Imagine. So, kung mga ordinary folks, nagagawa tayo mga ordinary folks, nagagawa natin to. I know kaya nyo rin. Okay? Yun lang naman for now. So, mga ka-starter, accepting pa rin ako. I'm still accepting suggestions, advice, comments, constructive criticism, or what have you. Tanggap ko pa rin yan. Lagay nyo rin sa comment section sa baba. And then, pag may what you call this, may mga naisip kayong paraan na pwedeng makatulong para sa channel ko, please, i-accept ko rin yun, of course. And i-share din natin sa mga subscribers natin, sa mga viewers natin. Okay? So, yun lang, mga ka-starter. Again, yung mantra natin, it's never too late for you to start. If you want to start today, start today, not tomorrow. So, yun lang mga starter. Maraming salamat for tuning in. And God bless. Keep safe. Booyah!